Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dubleng paggalang sa ating paggalang sa ating minamahal at ginagalang ng Evangelista Pastor Will de Almeida, Estrada Almeida, maging sa lahat ng minamahal niyang mga anak, pag-alaala sa mga aral at turo ng ating mahal na ginagalang Assistant Pastor Lina si Almeida. Magandang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ang una kong pasalamatan kung paano ako na-save dito sa gawain na to dahil naghahanap ako ng katotohanan dahil nagkaroon ako ng problema sa asawa ko noon. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maliliit pa yung mga anak ko noon. Hallelujah. Talagang galit na galit ako sa asawa ko. Talagang gusto ko na talaga patayin o anuman. Pero hallelujah, binigyan pa rin ako ng mahal na Panginoon ng wisdom. Sabi ko, kung patayin ko yan, magsasaya sila ng babae niya at saka kawawa yung mga anak ko, sabi ko. Hallelujah. Tapos iyak ako ng iyak. Lagi ako umiiyak na nananalangin. Saan ba ang katotohanan? Nakala ko ba nagsasamba na ako sa gawain at Word of Hope. Sa Word of Hope ako dumadalo noon, Trinitarian. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, totoo ba to? Ay, saan ba ang katotohanan? Ipakita mo sa akin kung saan ang totoo, sabi ko. Tapos, hindi ko alam kung nananaginip ako, parang nagsalita na. Buksan mo ang TV, 3 beses, sabi ko. Nung binuksan ko ang TV, gawain ng Jesus Miracle Crusade. Tapos maraming nagpatotoo na may mga 22 years na sila naghiwalay, pero nung dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nagkabalikan sila ng asawa niya, yung mga cancer, mga adik, mga bakla, tumboy. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, dahil dati galit na galit ako sa gawain na to nung pinapanood ng nanay ko sa TV. Sabi ko, patayin mo yan dahil hindi totoo yan, walang ganyan. Sabi ko, lahat na nagpatotoo na yan, binabayaran yan, sabi ko. Dahil hindi ko talaga alam, hallelujah, dahil sa magmula bata pa kami, sa Pentecostal kami dumadalo. Sa mismong bahay pa namin ang gawain nung bata pa kami hanggang dalaga. Hallelujah. Pero wala akong nakitang pagbabago sa pamilya namin dahil yung mga kapatid ko, mga kuya ko naglalasing. Tsaka wala talagang pagbabago. Hallelujah. Praise the Lord sa pamilya namin. Tapos nung sabi ko, dadalo ako dyan, sabi ko. Tapos, nung 1994 yun, hallelujah, sa Marikina ako dumalo talagang, maski inaaway ko yung asawa ko, galit na galit ako, pero sabi ko, dalhin mo ako dyan, sabi ko, dahil hindi pa ako marunong mag-drive noon. Dalhin mo ako sa gawain na yan, sabi ko, yan ang katotohanan, sabi ko, tapos dumalo ako. Nung dumalo ako doon, parang gumagaan na, parang nababago yung galit ko, isip ko, hallelujah, praise the Lord, na yung galit parang gumagaan, hallelujah, praise the Lord. Tapos yung asawa ko parang napapansin ko rin na hindi, parang, nung katagalan, parang napapansin ko na rin na parang hindi na, wala na sila siguro kasi parang sabi niya sa akin, wala na daw sila. Parang natakot na rin siya nung nandito ako sa gawain, hallelujah, praise the Lord. Tapos ang pangalawang patotoo ko din, hallelujah, nung last week, nilapitan ako ng sister, sabi niya, patotoo ka, tumanggi ako. Tapos nung Wednesday, hindi rin ako dumalo dahil sasamahan ko sana yung asawa ko na may susunduin kami, mga kaibigan niya na mga Chinese, galing sa China. Hallelujah. Tapos, akala ko kasi wala yung pamangkin ko dahil yung pamangkin ko sana ang sasama sa asawa ko na magsusundo. Di sabi ko, hindi, sige, ako na lang magdadrive sa'yo, papuntang airport, sabi ko. Nung kinatok ko yung pamangkin ko nandyan pala, hindi ako dumalo. Tapos nung gabi na, grabe nang naramdaman ko na hindi ko maintindihan na giniginaw na ako, sinisipon na hindi ko alam kung nilalagnat, parang masama na talaga ang pakiramdam ko ilang araw. Hindi ako nakapag-overnight din dahil masama ang pakiramdam ko. Kagabi din, hanggang kagabi. Pero kaninang umaga, hallelujah, praise the Lord, sabi ko magsasamba ako. Tapos kanina talaga ang sarap ng pakiramdam ko, wala na ako nararamdaman na masakit, hallelujah. Pero andyan pa rin
sipon, pero yung nararamdaman ko na lagnat, na hindi maganda sa ano ko, pero nawala. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kanina, natakot ako tumanggi. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pasalamatan ko rin ang nanay ko na nagda-dialysis kasi nagkaano ng kidney. Pasalamatan ko rin, dahil nagdialysis na siya, ilang buwan na siya nagdialysis. Sabi ng doktor, maski 6 months na lang ang itatagal ng buhay niya. Tapos, pero sabi niya, maski i-dialysis pa rin yan, 6 months pa rin ang itatagal ng buhay niya. Tapos sabi ng kapatid ko, sige, pa-dialysis na lang, maski ilang buwan na lang natin siya makita. Sabi naman ng kapatid ko na sa ibang bansa. Hallelujah, praise the Lord. Tapos nung dahil 83 years old na yung nanay ko, matanda na rin, parang hindi na rin niya kaya yung dialysis dahil mahina na talaga, siyempre matanda. Tapos nung wala pang ilang buwan na nagdialysis, talagang bumigay yung katawan dahil wala na talaga. Nakumatos na siya, 3 days nakumatos sa ospital. Sabi ng doktor, ilabas na natin yung si nanay dahil ginawa ko na lahat. Talagang wala na tayong magagawa. Sabi niya, tapos tamang-tama naman, preacher's meeting yun, yung last day ng preacher's meeting dito sa Manila noon, 2013 yun nangyari. Tapos sabi ko sa preacher, dahil sabi ng preacher, kailangan umuwi ako ngayong gabi dahil may gawain doon, Wednesday, kinabukasan. Sabi ko, bago ka pumunta ka muna sa ospital, ilihan mo si nanay, sabi ko. Dahil ilalabas na sa ospital dahil wala na kumatos na, sabi ko. Pumunta naman yung preacher doon sa Abra, dumiretso sa ospital. Nilihans niya. Paglihans niya, umalis din agad kasi siyempre Wednesday yun. Ano pa sila sa church. Tapos nung wala pang ilang minuto na nakaalis yung preacher, tumawag yung ate ko. Sabi niya, Let kasi ang sabi niya, may kakausapin ka, sabi niya, sino? Sige, ibibigay ko yung cellphone, sabi niya. Nagulat ako, bakit nanay ko ang kausap ko na hallelujah, there is Jesus. Nagsisisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kasi kapatiran na rin ang nanay ko. Mahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, bakit si nanay ang sabi ko, sabi ng ate ko, kaalis lang yung preacher, hindi niya alam na nagising si nanay, sabi niya gano'n. Tapos magmula noon, nung nagising siya, hindi siya nagdialysis. Hallelujah, inabot siya ng 10 taon. Amen, praise God. Inabot din ng buhay, dinugtungan din ng mahal na Panginoon ng buhay niya ng 1 taon. Pero nung last year, January, kinuha siya ng mahal na Panginoon dahil sa katandaan, 93 years old na siya. Glory to God, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon dahil sa asawa ko na nagkasakit siya ng nervous breakdown. Tapos hindi siya makatulog 6 months. Ngayon, talagang 3 psychiatrist ang pinupuntahan namin, pero talagang ang daming gamot, pero hindi talaga nakakatulog. Talagang maski anong inom niyang gamot, hindi makatulog. Sabi nga ng doktor, hindi na daw niya kaya ang nanay ko. Hallelujah. Ay ng asawa ko, sabi niya gano'n, hindi na kita kaya, Mr. D, sabi niya gano'n, dahil makulit ang asawa ko. Tapos nung sabi niya, nung nag-overnight ako, sabi niya, huwag kang aalis. Sabi niya gano'n, hindi, sumama ka. Maraming hindi makatulog na, na mga baguhan na nung dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nakatulog sila. Sabi ko, di sumama siya. Di nung sinama ko siya, pagdating namin sa gawain, pagdating ng 12:00, humilik ng humilik. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng mga kapatiran, huwag mong gigisingin yan. Ibig sabihin, pinagaling ng mahal na Panginoon sa insomnia. Sabi niya gano'n. Hallelujah. Samantalang maingay tayo dahil nagpupuri tayo. Sabi niya gano'n, natulog talaga hanggang umaga na. Hallelujah, praise the Lord. Doon siya gumaling. Tapos sabi niya, bakit yung nervous ko hindi pa rin, at saka yung dugo niya kasi, high blood siya, 200/100.
plus ganun, hindi siya bumababa. Sabi ko, bakit hindi ako gumagaling? Sabi niya, hindi ka talaga pagagalingin na instant dahil baka hindi ka dumalo. Sabi ko, hindi, baka itigil mo dumalo. Sabi ko ganun. Di, dumalo pa rin ng dumalo. Tapos nakita niya, yung sasakyan ng mahal na pastor na dumarating, andun lang si mahal na pastor sa sasakyan, pero sabi niya, ay, sasakyan ni mahal na pastor yan. Gagaling talaga ako pag siya naglihan sa akin. Sabi niya gano'n. Dahil lagi kami nagpapalihan sa mga ano, pero sabi niya, hindi siya gumagaling. Sabi niya, ang mahal na pastor lang magpapagaling sa akin. Sabi niya gano'n. Di sabi ko, sige, sabi ko. Di nung matapos ang gawain, binaba namin siya. Binaba nung isang brother. Sabi niya gano'n, sige, punta tayo doon. Di sinamahan doon sa sasakyan ni mahal na pastor. Nilihan si mahal na pastor, sabi niya ganun. Tapos, hindi pa ako nakakarating kasi doon. Nasalubong ko na sila, sabi niya, bakit hindi ka sumama, nagpalihan? Ano, nung hinawakan ni mahal na pastor ang ulo ko, na kuryente ako, magmula ulo hanggang paa, sabi niya ganun. Oh, hallelujah. Tapos sabi ko, oy, magaling na ako, sabi niya ganun. Di talagang instant talaga gumaling. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, nakita mo, totoo ang gawain. Sabi ko, Amen. dahil dati hindi naniniwala, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang mo.